Kaugnay ng disqualification case sa laban sa ilang kandidato at latest sa ballot printing, kausapin natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga at welcome po muli sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi. Magandang umaga po sa mga kababayan natin. Paano po makaka-apekto sa paghahanda ng COMELEC para sa nalalapit na midterm elections yung mga inihahaing disqualification case laban sa ilang kandidato? Campaign period na rin ho. Sir Rafi, yung pong paghahain ng mga disqualification cases, yung tendency ng disqualification cases sa atin, kahit pa nga may initial na desisyon laban sa isang kandidato, ay wala pong epekto sa mismong kandidato. Hindi rin po matatanggal ang kanyang pangalan sa listahan at naandyan pa rin magiging ang pangalan niya sa balota. At kung sakasakaling hindi matapos ang kaso at maiboto siya, lahat po ng boto ay considered valid o may bisa na boto. Sapagkat dapat po ang desisyon ay final and executory. At magkakaroon lang po ng executory na desisyon kapag ang COMELEC and Bank ay nagkaroon ng desisyon at walang restraining order mula po sa Korte Suprema. So again, naandyan pa rin ang pangalan nila sa balota at sila ay mga valid candidates. Malinaw po. Malapit nang umabot sa 1,000 yung naaresto dahil sa paglabag sa election gun ban. Dapat po ba itong ikabahala at posible bang higpitan pa ang ipapataw na parusa? Sir Rafi, nangangahulugan lamang na napaka-epektibo ng pinapatupad natin na kampanya laban po sa mga baril at mga deadly weapons na naglipa na sa kalsada ngayon. Lalo na po ang ating po mga checkpoint at kung mapapansin natin, Sir Rafi, patuloy po na maayos ang ating mga checkpoint. Ginagalang ang mga karapatan ng ating mga kababayan at wala pong paglabag ang ating PNP, AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at iba pang mga nagmamando dito po sa ating mga checkpoint. Sadya lang talagang may mga titigas ang ulo, Sir Rafi, na alam na nga na bawal kahit meron kang permit to carry o lisensya to spend ang lahat ng yan pero nagdadala pa rin. Siguro nga mas maganda na perpetually tanggalin na sila ng lisensya o permit to carry bilang parusa sa kanila at siguro nga mas maganda rin na habaan na ang parusa laban sa lumalabag nito. Pero sa ngayon po may datos na tayo kung mas marami na nahuli ngayon kumpara sa mga nakaraang eleksyon? Mas madami pa rin po ng mga nakakaraan sapagkat nung nakakaraan maabot ng halos 2,000. Sa kasalukuyan, less than 1,000 pa rin naman po. More or less 900 pa lang ang mga naaresto sa ating po mga checkpoint. So hopefully po hindi naman ito tumaas sa bilang ng mga nakakaraan at sana patuloy nga itong bababa para nga in preparation din, Sir Rafi, sa 2028 national and local elections na kung saan may President at Vice President. Mapunta naman po tayo sa negative campaigning. Sinabi niyo na hindi ito bawal per se, pero pwedeng makasuhan. Ano bang qualification ito? Sapagkat yung ating pong batas nagsasabi ang campaigning ay pwedeng for or against a candidate. And therefore po, dapat naman, pagka magne-negative campaigning ka, re-respeto mo pa rin yung karapatan ng mismo negative campaign mo. Katulad ng halimbawa, hindi ka dapat bordering doon sa libel o yung cyber libel o yung tinatawag na oral defamation naman. Ibig sabihin, hindi mo dapat sinisira ang pagkatao, honor, integridad ng isang tao sa pamamagitan ng pagbabato ng mga wala namang kwenta o wala namang basihan ng mga akusasyon. Pero yung negative campaigning per se, halimbawa, sinabi mo, mali naman yung kanyang prinsipyong pinapanindigan, hindi naman tama yan. O kaya yung posisyon niya sa issue ng West Philippine Sea ay hindi tamang posisyon. Yan po, Sir Rafi, negative campaigning yan. At wala po yung pinag-uusapan na violasyon sa ating batas katulad ng libel, cyber libel o oral defamation. Okay po. Sa mga sandalang ito, nasa ilan na po ba yung naimprentang mga balota? Sir Rafi, 48% na po ng ating pong requirement na 72 million, nasa 38 million na po ang ating nai-imprenta na balota. So far, so good dyan, Sir Rafi. At hopefully, makatapos tayo second week ng March sa printing ng balota. At yung verification naman, sana nga matapos na natin lahat-lahat sa April 14 ng taon na ito. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Sir Rafi. Buhay po. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia.